Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kabida, mga ngaroling po kami ha. Pakinggan po ninyo itong awitin ng pamasko para sa inyo. Kami po ni Kabida Jefferson. Nakakaya po. Ito po, pakinggan po ninyo ito ha. Malapit na namang sumapit ang araw ng Pasko. Mga ninong at ninang namimili na ng pang-aginaldo para sa mga inaanak na sa kanila'y magmamano. At ito ay simbolo at diwa ng Pasko. Maligayang Pasko, mano po, ninong at ninang ko. Kami po ngayon'y naririto, umaawit para sa inyo. Sana po'y maibigan nyo itong awitin naming pamasko, na inyong maririnig sasapit ng Pasko. Sadyang malapit nang sumapit ang araw ng Pasko. Sa simbang gabi, kinabukasan ay Pasko na. At sa bawat tahanan, mahirap man o mayaman, sa pagkainan may mapagsasaluhan. Right! Maligayang Pasko, mano po ninong at ninang ko. Kami po ngayon'y naririto, umaawit para sa inyo. Sana po'y maibigan nyo itong awitin naming pamasko, na inyong maririnig di sasapit ang Pasko. Ding 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 ding. Ganito ang Noche Buena, tayo na't mag-Noche Buena. Sa Noche Buena, salo-salo ang bawat pamilya. May gatas pa at tsokolate, Jesus Bicola, tinapay at mainit pang kape. At mayroon din namang masarap na spaghetti. Maligayang Pasko ang bati namin sa inyo, at manigong bagong taon sa lahat po ng makaririnig nito. Sana po'y maibigan nyo itong awitin naming pamasko, na inyong maririnig sasapit ang Pasko. Sa lahat ng mga Pilipino, maligayang Pasko. Mga kabida, maligayang Pasko po sa inyo lahat, mga kababayan nating mga nasa ibang bansa, mga OFW. Okay. Ang mga kabida, magandang banda po at po. Narin po ninyo ang pilihan natin tatlong. At ito po ang palimang simbang gabi na atin po
dito sa Barangay San Dionisio, minsan Digalio po. At marami-rami pa rin po mga tao na nagsisimpo ang ating po mga kababayan talagang dinadama nila ang diwa ng parapit na Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon Ayan kay po San mga Lucas. kabibaya. Muli sa iyo, Juan, nagpagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugod ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Sa isang dalaga ng pangalan ay Maria. Siya'y nakataktang ikasal kay Jose, isang lalaki buwan sa dibdib ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Nagugihanan si Maria sa gagawang pag-uusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kapugan niyon. Good morning po. Morning. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihim at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at diniliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ang lahat na siya'y baog, ngunit nagili siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinasabi." At bilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Talagang parang hindi ako matapos basa ng Panginoon. Sagot ka agad. Sumayin niyo ang Panginoon. Ako sumayin niyo rin. Listo. Ayan po mga Parang nasa wala tuloy ang mo. First time mo talaga nabasa. First time mo na nabasa ng itong Espiritu. Ano ba yung mapunta sa ito? Anyway, magandang icebreaker. Kailan pa kayo mangyari dito? Anyway, okay. Nandito na tayo ngayon sa Kalimana ba ito? Kalimana, ano tayo ng ating pag-simbang gabi. At mula sa ikalawa hanggang sa ngayon, ay ating pinag-iilayan ang mga tagpo sa pagkatawang tao ng ating mahal na Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Iso Kristo. At alam natin na mula sa first na introduction ng ating immediate preparation para sa Christmas, inayang yung plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagpakita ng salita ng ating Panginoong Kristo. Ang ginawa ng Mateo na pag-present ng salita ng ating Panginoong Kristo, ginawa niya 14, no? From the time of Abraham to the time of Jacob to the time of the Babylonian exile, hanggang sa time ng ating Panginoon. Selective yun ang genealogy kasi ang genealogy ni Jesus na more fulfilled was given by Luke. Hanggang kayo doon sa kay Adan at saka yung paggawa ng ating Panginoon Diyos sa unang tao na si Adan. No? Pero yun sa Gospel ni Mateo, yung nauna natin
narinig, natapanilapig na ang plano ng Diyos ay perfect despite na natin imperfection. Kasi ang number 40, if you divide it by 2, it will give you 7. At sa lingwahe ng Biblia, ang numero 7 ay simbolo ng perfection. Kaya 40 twice perfect. Kaya the way, kaysa pamaraan ng tao sa pagplano, kung tayo ay may kakayanan tayo magplano, ang plano ng Diyos is more perfect than what we can plan for ourselves. No? At ang kanyang plano ay more perfect kahit imperfect yung sinalinan o yung yung kanyang sinamahan na salinahin. Kasi ito nakikita natin sa video na natin Panginoon sa Kristo, ilang ito ng mga kasalanan. Kundi siya ng kapit, kasalanan siya. Huwag na lang natin sisisya na lang mga baho dito sa naman ng kutinsan, napapasa niya rin sa ibang bahagi ng Biblia. No? So anyway, so it shows na perfecto ang plano ng Diyos dahil pinakita niya kanyang pagmamahal at pagpipigtas sa atin despite ng ating pagkamakasalanan. Niyakap niya tayo buo including our sinfulness. At tinatawag tayo sa ating kasalanan sa pagpakita ng pagkatawang tao ng kanyang mundo na anak. At sa kanyang plano na ito, maraming nasangkot ng mga tao maging instrumento. Naging bahagi ng kanyang plano at hindi madali ang mga pangyayari sa kanilang tayo. Sa ikalawang araw ating nakita kung paano nag-struggle din si Joseph, isa sa mga piniling instrumento ng plano ng ating Panginoon ng Panginoon Diyos. Kahapon, narinig natin sina Elizabeth at saka si Zacarias. Hindi mo swerte si Zacarias. Kasi unlike Mary and Joseph na talagang naniwala na walang pagdududa sa mensahe ng Panginoon ito si Zacarias, naghahanap pa ng katibayan. Kumbaga, gusto niya rin din talaga. No? Kaya nagdududa siya napakita na sa kanya yung anghel doon mismo sa templo ng Panginoon. Pagkatapos pagdududahan mo yung anghel, ay sabi na ng anghel sa kanya, ako si Gabriel na nakatayo sa kanan ng Diyos. At sinasabi ko sa inyo, ito yung sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi siya yung anak. Samantalang si San Jose, sa panaginip lang, wala hindi pa nang sunagot. Pero ginawa niya ayon sa sinasabi ng anghel. So, iba't iba yung mga response ng mga instrumento. Nagpapakita din kung ano kalalim ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Isa kasi dahil yung matatag. Si Zacarias, medyo hindi pa pasado. Yung kanyang asawa si Elizabeth, tuwang-tuwa, asado sa ating Panginoon. No, ngayon, ang ating pinaka-importante sa lahat na instrumento na ibaran natin Panginoon Diyos ay natin si Maria. No? Siguro hindi inisip na Maria na siya yung magiging pinili ng Panginoon. Hindi naman siguro na-realize na hindi nanganak siya na walang bagay ng kasalanan. Kasi siguro makakala sa lahat ng mga lahi ni David, marami pa yung mga prinsesa na mas mayaman sa kanya na kanyang relatives. Pero si Maria, ito yung buong sa Nazaret. Kung baga ay nanginap. Bakit ito pa yung pinili na natin Panginoong Diyos? No? Ang criteria ng Diyos, iba sa criteria ng tao. Nakikita ng Diyos ang puso natin, ang ating capacity na mag-cooperate sa kanyang grasya, ang ating pagkakababang loob dito natin. Dahil kung masyado kang magaling, gilit na gilit sa sarili mo, mamaya kung wala na lugar ang Diyos para na nagagawa ng mga puso ng Biblia, she allowed herself to be the instrument of God. And all the more sa kanyang pagkakaya, sa kanyang ability na papanaagan ang kapangyarihan ng Panginoong ating Diyos. Kanyang ability. At isa sa mga maganda siguro reflection makukuha natin dito sa tangko dito sa buhay ni Maria at sa kanyang role sa ikaligtasan ay ang kanyang response sa atin.
hindi siya natakot. No? Ano yung mga malimay sa atin ng tagpo nito? Ang unang babae, si Eva, kung sila ay nagkasala, kung tinanong sila ng Panginoong Diyos, sinanap sila ng ating Panginoong Diyos doon sa may paraiso. Kasi hindi na sila nakikita ng Diyos, nagkakaroon sila ng dalawa. Before that, there was this relationship of familiarity. No? Matalik sila ang kanilang kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Kung nagkasala sila, no? Nagpalayo sila sa Panginoon. Sabi nila, bakit nagtatawag kayo? Sabi nila, kasi bumalik-balik. Ito paano yung malaking balik kayo? Kasi nagkakasala na sila nawalan yung kanilang sense. So yung kanilang pagkakasala ang naglagay ng hadlang at nagsira o nagpataling na kanilang kaugnayan sa Panginoon Diyos, kaya sila ay nagtago. Samantalang ito si Maria, no? Ang bagong Eva, no? Ang puno ng grasya. Matuwa ka, no? Ikalulugod sa Diyos. Itong translation ito, yung ulang ito, kasi kalulugod, full of grace, puno ng grasya, translation ito, hindi siya nila kalulugod ka sa Panginoon Diyos. Unang iba ay nawala sa grasya ng Panginoon Diyos, si Maria, obedience na ating Panginoon Yesu Cristo. No? Totoong Diyos, nandun na siya sa kanyang kaluwalhatian. He obeyed his mother. No? At nagpakumbaba. Ang kanyang kinoses pagpakumbaba. He obeyed in order to humble himself. No? Pumasok naman ulit sa ating ang grasya ng Diyos ang kapatawaran. No? So, si Adan at saka si Eva, pumasok ang kasalanan. Sa New Testament, ang bagong Biblia si Maria, ang ating Panginoong Kristo, na tanumbalik muli ang magandang kaugnayan ng Diyos at ng tao. Ito mga kapatid, makikita natin ang ating pattern, ang ating response sa Panginoon. Ang paanyaya sa atin, ang hamon sa ating araw-araw. Katulad ni Maria, makooperan tayo sa grasya ng Diyos. Ingatan natin ang grasya natin mabiyaya na ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Araw-araw sa ating mga desisyon, sa ating mga ginagawa, at yan ang pagkabay ng Panginoong Diyos. Anong boses ang ating sinusunod araw-araw? Ang boses ba ng ating Panginoon katulad ng Maria? Siya dahil sa kanya ilang boses ang kanilang pinakinggan. Boses na serpente. Nakikita natin paano papasok ang grasya, paano papasok ang biyaya sa Panginoon. Ang tulad ni Maria, ang Panginoon Kristo, ibigyan at susulit sa Diyos, susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos upang matupad sa atin ang kanyang kalooban, matupad sa atin mas maraming biyaya at pagpapala. Amen? Amen. Kasi tayo Mayroon ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin ba? Nakatawag-tawag siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ang Santa Maria Magdalena. Kasakad po si Pilato. Ipinako sa Kristo matay ng libing. Naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ang may katong araw na po yung maguli. Makasasalangit ng luklok sa kanong ng Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito kung sa mga nabubuhat mga namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, banal sa simbang Katolika, samahan mong banal sa patawaran ng mga kasalanan, kapag ubuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Jesus ay siya nating Emmanuel, ang Diyos sa piling natin. Ang kanyang pagiging natin ay bugal na kasiyahan at lakas. Ipagkatiwala natin sa kanya ang mga alalahanin at pag-asa at manalangin tayo at pag-sabihin po natin, Panginoong Diyos, manatili ka sa piling natin.
Panginoong Hesus, lumaging kalawa sa iyong simbahan, habang tumina siyang nagsisikap maghain ng iyong ebanghelyo sa lahat ng magbigay sa saksi dito sa buhay ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa amin. Panginoong Hesus, lumaging kalawa sa Santo Papa, aming obispo, aming kura paroko, at kanyang mga katulong upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro ng inyong ekspresyon at pamamatnubay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa amin. Panginoong Hesus, lumaging kalawa sa aming mga pinunong politikal at sibil, sa aming mga hukom, mga pulis at mga sundalo, upang mabisa nilang maitaguyod ang katarungan, kaayusan at kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa amin. Panginoong Hesus, lumaging kalawa sa aming mga doktor, nurse, at lahat ng naglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan, upang sila'y maging kasangkapan ng iyong nakagagaling na pagmamahal para sa lahat ng may sakit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa amin. Panginoong Hesus, lumaging kalawa sa lahat ng mga magulang upang sila'y magmahalan ng tapat at mapalaki nila ang kanilang mga anak bilang mabubuting Kristiyano at tapat na mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa amin. Para sa ating lahat ngayong taon ng Jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa amin. Panginoong Hesus, tulutan mo makaraos kaming maluwalhati sa lahat ng aming kahirapan at bumuo ng mga pamayanan na nakapok sa pinaghaharian mo ng walang hanggan. Amen. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nahahain sa iyong kampana ay papanagin nawa ng paglubog ng banal na Espiritu na tumuspos sa sinapupunan ng mahal na Biyernes Maria upang magtalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamamagitan pagpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Itaas ng Diyos ang iyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Dapat kasi pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabigan ng mahal at iyan ang kanyang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay lahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinalhahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananalangin at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng magpuli sa iyo nang walang upay sa karapitan, kami nagpumuti sa iyong kadakilaan.
loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang iba. Ang aking dugo ay umuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Sigo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo, at ang tanang kapalayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asa sila ay hindi mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagkitapagin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalagyaning Maria na ng Diyos, ang aming ina ng mabuting pagyayari. Kaysa ni San Jose na kabiyak niya ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Andres na ng patron, at ni San Dionisio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwag naman namin ng pagpupuli sa ikaw mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Salamat ka sa iyo ang muna, ang kaharian at kapangyarihan, at ang katuwalhatian, magpasawalan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay naging sumainyo. At sumainyo. Ang ating pagbigayan tayo ng kanta ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, 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 Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sanli, peace be with you. Maawa ka sa amin.
nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Maawa ka sa amin. Kordero Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Mapalad tayo mga inaanyayahan at mga kaalim sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang gagawin mo. Ano po sila? Pagkamunin po mga Ay, good morning sa inyo lahat, good morning. Good morning ako ba na? Guardia rin ako, pwede akong guardia. Yan po sila. Yan po sila. At yan nga po ay komunyo na po ng kabila. At yan po si Monsignor Brillantes ang nag-iisa po sa araw na ito. At doon po sa lambat. Parang din po doon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi naman namin madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, kakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming kinugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod mo ang lahat para sa panalangin, para sa mga kaparian. O Jesus, walang hanggang pari, panatilihin ang iyong mga pari sa loob ng kanlungan ng iyong sagradong puso, kung saan walang maaaring humipo sa kanila. Panatilihin walang bagit ang kanilang pinahirang mga kamay,
na araw-araw na humihipo sa iyong banal na katawan. Panatiling malinis ang kanilang mga labi, na araw-araw ay nababalot ng iyong kamahal-mahalang dugo. Panatiling dalisay at hindi makalupa ang kanilang mga puso na tinapakan ng dakilang tanda ng pagkapal. Hayaang palibutan sila ng iyong banal na pag-ibig at protektahan sila mula sa kasalanan ng mundo. Pagpalain ang kanilang mga gawain ng masaganang bunga at naway ang mga kaluluwang kanilang pinaglilikuran ay maging kanilang kagalakan at aliw dito at sa langit na kanilang marinag at walang hanggang korona. San Juan Maria Vianney, panalangin ko na biyayaan kami ng Diyos sa maraming mabubuting pala. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa inyong simbahan. Magsiupo na po ang lahat at ngayon po ay sasagawa natin ang pag-aalay ng Happy Birthday Jesus Envelope. Sa lahat po ng mga may envelope, mangyaring gumawa lamang po ng bigas sa gitna. Ano? Ayos yung biyahe. Ayos yung biyahe. Oo, pero sama ng Ang lahat po Ha? ng malilipog natin sa Happy Bakit? Birthday Jesus Envelope Sa bagyo? ay gagamitin sa social action program ng ating parokya. 21 oras. Mga paalala, ang ating pong Advent Mass sa kanila tuwing Lunes hanggang Sabado ay sa ganap na ikalabing-dalawa ng tanghali at ika-anim ng gabi. Muli po pinapaalalahanan ng lahat tungkol sa tama at angkop na pananamit o kasuotan tuwing nagsisimba. Iwasan po ang magsuot ng tsinelas, sando, shorts at sleeveless na mga damit. Alalahanin po natin na tayo ay nasa sagradong lugar na tahanan ng Diyos. Ang ating pong parokya ay muling magsasagawa ng pamaskong handog na bigas. Kaugnay nito, kami po ay nananawagan sa lahat na mga gustong maging bahagi at magbigay ng tulong para sa gawain ito. Maaari niyo pong dalhin sa tanggapan ng ating parokya ang inyong donasyong bigas hanggang December 27, Biyernes, sa ganap na alas 12 ng tanghali. Ang lahat po ng may ipon nating bigas ay ating ipapamahagi sa mga pamilya dito sa ating parokya na higit na nangangailangan. At paalala po sa lahat, para sa darating na linggo, wala po tayong misa sa ganap na alas 8 ng umaga dito sa kapilya. Ang misa po natin sa araw na iyon ay ang ating misa de Gallo sa ganap na alas 4:30 ng umaga. At magkita-kita muli po tayo bukas para sa ika-6 araw ng ating misa de Gallo. Bago tayo magbasbas, ibig nating pasalamatan ang family sponsors of today, sila Evelyn, Mago and family, Mr. and Mrs. June Mijares, Mr. and Mrs. Rodolfo, June Mijares. Bernardo and family, and Councilor Marvin Santos and family. Maraming salamat po sa inyong pag-sponsor. Magsitayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan at kagalakan ng Panginoon. Tapos ng ating pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa. Salamat sa Diyos. At yan. Ay. Oo. Andun, sumunod ako roon. Ay ko nakakausap ko ulit sa doon. Sabi ko kinimpa eh. Ako yung number. Ang dami nila roon. Sila boy. Oo.
Ayun, oh. Sila. Milit. Milit. Ako at Chris Abinor. Ha? Hawak. Hawak ko. Ayaw mo? Ah, sige. Ay. Yun, no? Ang ating mga, ayan. Oh. Pita, magandang umaga. Hindi kita, ayan, o, madilim yung sila kanta, ayan, ha? Pita, magandang umaga sa'yo. Yeah.